Kung palagi mong sinasabing wala akong gana, hindi ko feel, bro, kailangan mo marinig to. Welcome to Do You Think, guys? Ang podcast about self-improvement at ako nga pala ang host nyo, si Tio Bray. Walang motivation, hindi ka nag-iisa, pero baka mali ang hinihintay mong feeling. Madami kasing tao, dictated ng feelings nila, yung mga kailangan nilang gawin. Na hindi nila alam, sobrang dahil dictated ng feelings nila, hindi na nila nagagawa yung mga dapat nilang gawin para mag-improve sila, para ma-reach nila yung higher versions of themselves. Kung motivation ang hinihintay mo para gumalaw, buong buhay mo, hindi ka gagalaw. Ang hirap, di ba? So, kailangan mong gumalaw. Yun ang i-discuss natin dito sa episode na to. Ano nga ba ang motivation? Okay, let me just explain. Motivation equals energy, hype, or gana. Ang katotohanan, ang motivation actually is unreliable. Discipline ang kailangan mo at yun ang nagbibigay sa'yo ng progress. Discipline is what makes progress real. So, kung ikaw yung taong wala kang disiplina, motivation inaasahan mo, talagang i-check mo yung buhay mo. Baka kaya hindi mo nakukuha yung resultang dapat sa buhay mo. Pero kung ikaw meron kang disiplina, na kahit anong mangyari, anong nararamdaman ko, paggising ko, I will show up. Pag meron kang discipline, nagkakaroon ka ng consistency. So yan yung mga tipong, for example, lagi kong ina-advocate meditation paggising mo. 1 hour meditation. So kung ikaw, motivated ka ngayon, motivated ka, pero bukas hindi, di patay ka na. Di ba? Hindi na natuloy yung ano mo. Pero kung meron kang disiplina na kailangan ko mag-motivate, kailangan ko mag-meditate kahit ayaw ko. Kailangan ko mag-workout kahit ayaw ko. Doon ka nagkakaroon ng resulta. Sabi nga nila, the road to heaven feels like hell. And the road to hell feels like heaven. Ano ibig sabihin nito? Di ba hell mag-workout? Ang hirap, ang sakit sa pakiramdam, pero pagdating sa dulo, pag natapos mo yung workout mo, wow, ang sarap sa pakiramdam. Pag nag-meditate ka, di ba, minsan ang hirap gumising na maaga, ang hirap umano, minsan hindi naman araw-araw, ginaganahan ka, pero kailangan mo pa rin gawin. The more ka nagkakaresulta, pagkatapos yung araw mo, napaka-smooth. Yung araw mo kahit ang daming pangit na nangyayari para sa'yo, maganda pa din at hindi ka apektado dahil nga kasi paggising mo pa lang, sinet mo na yung utak mo, finokus mo na, self-aware ka na, and the same time, kilala mo na yung ano mo, alam mo na kung ano yung intentions ng araw mo at alam mo na kung alin ang bibigyan ng energy at hindi. Meron kasi tayong dopamine. Ang dopamine kasi, yan yung mga pag nanonood ka ng social media tapos madaming like sa post mo. Wow, ang sarap, di ba? Pag binalidate ka ng mga tao, wow, di ba? Pero yun yung short-term motivation. Tsaka pag naghihintay ka nun, hindi ka talaga magiging ready. Kasi if you're waiting to be ready, it's actually a trap. Yun talaga yun. Lalo kang natatrap dun sa hindi ka mo ginagawa. Di ba nga may kasabihan? Daig ng maagap ang masipag. Di ba? Yung taong masipag, pero ito maaga gumising at in-execute niya kagad, kanya yun. Siya yung nagkakaresulta versus yung masipag. Ang daming tao dyan masipag, alam nyo yan, kahit construction worker, kahit masisipag yung mga yan. Pero tingnan nyo, may resulta ba? Oo, meron naman kahit papano masipag sila. Pero kung pag-uusapan natin pera or yung talagang mga nagyumayaman, lumilevel up sa buhay, hindi lang naman sipag ang kailangan eh. Kailangan din working smart ka. Kailangan din disiplinado ka. Kailangan din you're showing up every day. Diba? Regardless of what you're feeling. Ang dami ko kasing kilalang ganyan. Diba? Motivated pero sa una lang. Meron ba kayong mga kilala doon? Tawag namin sa mga musikero, intro boys. Kung tawagin, intro lang magaling. Pero yung mga buo, hindi sila magaling, hindi sila umaasenso. Kasi nga, hindi sila disiplinado, hindi sila consistent. Nakadepende sa feelings nila, yung mga bagay-bagay. And bilang lalaki, ang isang bagay, hindi dapat nakadepende sa feelings mo.
Dapat yan nakadepende sa mga kailangan kong magawin. No matter what, you will show up at kailangan itong 3 things na to ay kailangan magawa ko. So ako sa akin, the night before, list 3 things na importante na magpapalapit sa iyo ng goal mo at i-execute mo yan bukas. No ifs, no buts, no excuses. Ang motivation kasi parang crush yan. Mabilis mawala. Pero ang disiplina, yun ang asawa. Kahit bad trip, kasama mo pa din. Diba? So ako naman, ano nga bang kwento ko dun sa discipline versus emotion? May mga araw din kasi, to be honest, dati, nung hindi pa ako nagkakaresulta sa buhay, may mga araw nagigising ako, wala akong gana mag-record, mag-pray, mag-gym. Pero, ginagawa ko pa din hanggang ngayon. Bakit? Kasi hindi na ito depende sa gusto ko eh. Depende ito kung sino ako bilang tao. So ayan na yun, meron kaming podcast, yung Coexist Podcast, diniscuss namin yung power versus force. Yung force, pinipilit mo yung mga bagay. Pinipilit mo. For perfect example, talagang hustle and grind culture. Yung power naman, hindi mo na pinipilit. It's in the energy of being. It's not in the energy of pinupuwersa mo. Pero, bago ka naman maging ganon, kailangan talaga puwersahan mo. So sa una, sa meditation, gigising ka ng maaga, di ba, magme-meditate ka, kailangan pilitin mo yun sa una, pilitin mo sa una. Pero pag nasanay ka ng ganon, ang pinakamahirap na is tumigil. Same as sa workout. Ang mahirap lang naman sa workout, pumunta ng gym eh. Pero pag nandun ka na sa gym, ginawa mo na yung unang set, ang ginagawa mo, pag bomba mo ng 12 na reps, yung mga kasunod nun, madali na, masarap na. Ito na yun, kasi putok na yung energy mo. At pag tuloy-tuloy ka ng consistent ka na nag-workout, mahirap nang huminto kasi iba yung feeling mo kapag ka humihinto ka. Ang lalaki, hindi hinuhubog ng saya, tandaan nyo yan guys, kundi ng paninindigan. Makikita nyo sa mga previous videos ko, importante ang may paninindigan ka bilang lalaki. Importante ang non-negotiables. At yung non-negotiables na yun, kailangan i-apply mo sa sarili mo. Dapat be excellent in everything you do. Dapat lahat ibigay todo mo. Yung mga kailangan mong ibigay todo. Kasi kahit anong mangyari, ikaw ang magbe-benefit niyan. Perfect example sa trabaho. Kahit ganito ang sweldo mo, ibigay mo yung todo mo. Kasi kung hindi man nila mapansin, may pipirata sa yung ibang kumpanya eh. Kasi nga magaling ka. Kasi nga ang sarap mo katrabaho. Kasi disiplinado ka. Di ba? Ang problema kasi, eto, nagsastruggle, especially yung mga taong 24 to 44 years old na lalaki, na burnout. Sobrang daming pressure dahil kasi wala silang outlet. Tapos meron silang shame pag nag-fail sila. Ngayon, dahil putang ina sobrang nag-fail ako, wala akong kwentang tao, nag-quit na sila. Lagi niyong tatandaan guys, hindi kayo broken. You're not broken. You're just building muscle in a season where hype doesn't work. You're not actually failing in life. You're becoming. Pero if you want to become, you have to be disciplined. You have to show up every day. You have to rely on yourself. You have to stack up wins. Sinasabi nga nila, ano yung stack up wins? Gumising ka ng maaga, nag-meditate ka, that's another win. Nag-workout ka, that's another win. Natapos mo yung 10,000 steps mo, that's another win. Nakapagbasa ka ng book ng 30 minutes, that's another win. Sa tingin mo, pag lagi kang nagwi-win, nade-develop mo yung self-confidence mo. Pag nade-develop mo yung self-confidence mo sa sarili mo, the more you do better things in life. The more na bumabalik ang tiwala mo sa sarili mo. Madami kasing lalaki, nagfe-fail, nawawalan sila ng tiwala sa sarili nila. Pero kasi kung titingnan mo, self-check mo, you're always letting yourself down. What do I mean? Hindi ka gumising na maaga. Hindi ka nag-meditate. Hindi ka nag-workout. You're letting yourself down. So what do you expect? The universe will let you down as well. Tsaka yung pag-workout, to be honest sa akin, it's a gateway to a lot of things. It's a gateway to spirituality. It's a gateway to health. It's a gateway to wealth. It's a gateway to good mental health. It's a gateway for your higher self.
When I say higher self, the better version of you as a man. Ngayon, ano nga ba ang mga habits na pwede mong gawin para ma-replace yung motivation? Unang-una is time blocking over moods. Gawin mo kahit wala kang gana. Emotions always follow action. What do I mean? Para sa akin, ang motivation is a result of an action. Hindi sa motivation equals action. What do I mean? Gumalaw ka muna. Bago ka ma-motivate, kailangan gumalaw ka muna. Mag-stack up ka muna ng wins mo sa sarili mo. Gawin mo munang confident yung sarili mo. So, ano ibig ko sabihin? Umeffort ka muna. Umeffort ka munang gawin yung mga dapat at kailangan mo. Umeffort kang kumain ng tama. Umeffort kang umiwas sa mga junk food. Umeffort kang gumising na maaga. Umeffort ka mag-workout. Diba? Ako ngayon, to be honest, nag-workout ako hindi na para sa itsura eh. Para sa mental health na eh. Para sa overall health na. Doon ako nag-workout. Kasi iba ang creativity ko pagka nag-workout ako. Working out doesn't mean going to the gym. It can be as simple as doing 100 push-ups a day, doing squats, finishing your steps, or nagja-jogging ka. That's already a workout. So hindi naman kailangan gym workout kagad, hindi. Yung paglalakad mo lang, pagja-jogging mo. Pero mas maganda pa rin, syempre, iba yung energy ng nasa gym ka. So mas maganda yun. So ako sa akin, sa mga walang motivation dyan, gumalaw ka lang. And then the motivation will follow. Pangalawa, you have to set non-negotiables. Okay. Every day, write 3 things the night before. Your day, the next day, always starts the night before. Ayusin mo na yung susuot mo. I-prepare mo na yung intentions mo for the day. Mag-list ka ng 3 things na magpapalapit sa'yo sa goal na kailangan mo gawin the next day. And no matter what, you have to do it for yourself. Stack up wins muna. Gawin mo. No excuses, no ifs, no buts. Huwag na itigil nyo na yung pagdadahilan, guys. Yung mga, hirap kasi gumising eh. Ang mahal kasi mag-gym eh. Alam mo yan, dami mong rason. Lahat umayos na, lahat yumaman na, lahat pumogi na, lahat na-attract na nila yung gusto niya. Ikaw, nandyan ka pa din. So do these 3 things. Yung non-negotiable mo na kailangan mong gawin. Iset mo na siya. Yung mga non-negotiable mo sa sarili mo. Pangatlo, siyempre, i-rewire rewards mo. What do I mean? I-celebrate mo din doing the work, not just the results. Madaming tao kasi, especially sa school, nire-reward tayo sa grades. Nire-reward tayo sa result. Hindi tayo nire-reward dun sa natin, sa journey, sa progress. Sa akin, ano nga ba mga tinuturo ko sa anak ko? Ngayon, ang mga anak ko, hindi ko sila nire-reward sa grades nila. Nire-reward ko sila dun sa the fact na nag-aral sila. Nakita akong nag-aral sila, ginawa nila yung best nila. Kung ano man mangyari, i-reward ko sila nun. Kung ano mang grade. Mali eh. Mali yung kinondisyon sa atin, especially sa mga tito dyan, na nung bata tayo, nire-reward tayo sa grade mo, sa end result, sa hindi. Ang nire-reward mo yung journey mo. Yung journey ba masaya? Di ba pag pumunta nga tayong Europe, or for example, kung bumiyahe ka ng ibang bansa or bumiyahe ka ng short-term trip, di ba sa biyahe pa lang dapat nag-i-enjoy ka na? Yung journey yung nai-enjoy niya, yung kwentuhan sa biyahe, yung saya sa biyahe. Yung pagdating nyo sa destination, yun yung pinakamalaking bonus. So ganun nyo tatuin yung buhay nyo. The fact na ginawa mo yung best mo, nakapag-workout ka today, ka, do something to celebrate. It can be as simple as eating a food na gusto mo. Diba? It can be as simple as kung may pera ka naman, bumili ka ng ganitong bagay para sa sarili mo. Pero sa akin, ang challenge ko, yung 21-day challenge din. Gawin mo yan. At syempre, doon naman sa mga taong gusto mo talaga, kung seryoso kang i-improve, madami tayong mapag-uusapan dyan sa one-on-one coaching. Kung interesado ka magpa one-on-one coaching sa akin, email mo lang ako sa tiobrightv@gmail.com at doon makakapag-usap tayo. 1 hour via Zoom. 1 hour lang ang usap natin, pero igagaranti ko sa'yo magbabago ang buhay mo at maayos natin kung ano yung mga dapat mong ayusin. At kung lalaki ka naman, lagi mong tatandaan, hindi palaging dapat motivated. Malabo mangyari yun. Pero dapat palaging may paninindigan ka. Diyan nga again, sinasabi ko sa'yo, pumapasok lagi ang disiplina natin.
So ako, maraming salamat sa mga nanonood. I-share nyo tong episode na to dun sa taong laging walang gana, dun sa mga kaibigan nyong madaming excuses. I-share nyo tong episode na to at baka sakaling matuto sila. Diba? Ngayon, napanood nyo na tong episode na to. Gusto ko itanong nyo sa sarili nyo. Do you think motivation is really enough to be successful? Ilagay nyo sa comments. Comment nyo ngayon below. Comment nyo yung mga experiences nyo. At maraming salamat sa mga nanood. Ito ang paborito nyong Tio, si Tio Bry. At mag-subscribe kayo dito sa channel natin sa Do You Think? Diba? Tulungan nyo itong channel natin na makapag-improve ng napakaraming tao, napakaraming lalaki. Tulungan nyo kami mag 100,000 subscribers ngayong December. Ito nga pala ang paborito nyong Tio, si Tio Bry, signing out.